أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وأتنا حكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. Ang shirk, ang pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng tao. At kung sino man na tao na binawian ng buhay na ginagawa niya ang shirk, ay maaaring hindi siya patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mga Muslim, alhamdulillah, ito ang pinaka-iniiwasan natin. Kaya tayo ay tinawag ng mga ahlut tawhid. Tayo yung mga tao ng tawhid. Pero nakakalungkot ang realidad ngayon sa panahon natin na napakadaming Muslim ang nakakagawa ng shirk. Tatlong uri ang shirk: shirkul akbar, shirkul asghar, at shirkul khafi. At nakakalungkot ang nagagawa mismo ng mga tao o ng mga Muslim ngayon, nag-aangkin na sila ay mga muwahidin, sila ay mga ahlut tawhid, ay shirkul akbar mismo ang kanilang nagagawa. Ang shirkul asghar, ito ay maliit na shirk. Maraming nakakagawa, pero ito ay maliit na shirk, pero ito ay dapat ding iwasan. Ano ang halimbawa ng shirkul asghar? Ay riya. Riya, ang epekto niya kapag ginawa mo ang shirkul asghar, nagiging baliwala at napapawalang bisa at nawawalang kwenta ang isang gawain o ibada at hindi mo nakukuha ang gantimpala niya. Kagaya halimbawa na ikay magsadaka, na kahit ilang milyong sadaka, kung ginawa mo lang ito para makita ng tao at sabi ikay mabait, na hindi mo makukuha ang gantimpala niya sa kabilang buhay. Yun ay riya at yun ay asghar. Magiging baliwala ang gawain na yun, yung particular na gawain na yun. Ang shirkul khafi, ayon sa isang hadith, ito ay nakatagong shirk, shirk al-khafi. Ayon sa isang hadith, ito ay napakahirap makita sa mga Muslim dahil kagaya ito ng isang maitim na langgam na gumagapang sa napakaitim na bato sa kalagitnaan ng kadiliman ng gabi. Napakahirap makita. Si Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, nagbigay siya ng halimbawa. Ang sabi niya, ang halimbawa ng shirk al-khafi, yung tagong-tagong shirk, ay yung taong mahilig magsalita ng ganito: kung sana ginawa mo to, hindi sana magiging ganyan ang buhay mo. Kung sana ganito, kung sana ganyan, sana mas ganito sana ang kalagayan mo. Fa-in dalaw taftah amal syaitan, sabi ng isang hadith. Katotohanan ang pagsasabi ng kung sana ganito, kung sana ganyan, kung sana ganun, hindi sana ganyan, ay nagbubukas sa mga pinto ng gawain ng syaitan. Pinto ng mga gawain ng syaitan. So iwasan natin, ito ay shirk al-khafi, nakatagong shirk na hindi mo tanggap yung iyong qadar at hindi mo tanggap, hindi mo nire-recognize ng Allah ang may gusto ng bagay na yan, ng qadar na yan, o ng sitwasyon na yan, or kapalaran mo. Kaya ka nagkaganyan. Kaya ang sabihin mo dapat, alhamdulillah ala kulli hal. Ang sabihin mo, alhamdulillah, magpasalamat ka pa rin sa Allah. Qadarullah, masya fa'al. Ito yung mga dapat sinasabi ng isang Muslim. Ngayon, mag-focus tayo sa shirkul akbar. Ang shirkul akbar, kapag ginawa mo ito, ay maaring ikalabas ng isang Muslim sa Islam. Magiging baliwala at mapapawalang bis ang kanyang pagiging Muslim. Kaya napakadelikado. Shirk al-akbar. At napansin ko na napakadaming Muslim ngayon ang gumagawa ng shirk al-akbar. Nakakagulat man, pakinggang mabuti kung paano. Maraming halimbawa ang shirk al-akbar. Unahin natin ang shirk al-qawliya. Shirkul qawliya. Ang shirkul qawliya, nagiging asgar siya minsan at nagiging akbar siya minsan, depende sa intention at depende sa kanyang sinabi. Ang halimbawa ng shirkul qawliya, halimbawa may isang taong naglalakad at muntik na siyang masagasaan at nailigtas siya ng isang tao at sabi niya, salamat brother, kung hindi dahil sa iyo ay hindi ako makakaligtas at hindi ako mabubuhay. Yun ay shirk sa kanyang pananalita. Hindi siya nagdasal, hindi siya nag-alay, nagkatay, pero sa kanyang salita siya ay nag-shirk. Dapat sinabi niya, kung hindi dahil sa Allah, alhamdulillah, ako iniligtas at ikay ginamit na sabab ng Allah. Ginamit ka ng Allah na kasangkapan upang ako iligtas. Meron pang iba, sabi, alhamdulillah sister, napakabait mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi makakain ang pamilya ko. Yan ay shirkul qawliya. Ang Allah ang nagpapakain sa atin at walang sino mang may kakayanang magpakain sa atin. Magpasalamat ka sa tao dahil la syukrun nas, la syukrullah. Man la syukrun nas,
La syukrullah. Kung sino man di magpasalamat sa mga tao, ay hindi ka magpasalamat sa Allah. Magpasalamat ka sa tao, pero unahin mo ang Allah sa pagpapasalamat dahil ginamit lang siya ng Allah. Yun ang syirkul qawliya. Dito pa lang marami ng Muslim ang bumabagsak. Kasunod, may tinatawag na syirk ad-du'a. Dito medyo kaunti ang at inshallah ay gabayan tayo ng Allah. Ang sabi, syirk ad-du'a, syirk sa pamagitan ng pagdarasal. Alhamdulillah tayo ay nakakaiwas dito at wala tayong ibang pinagduduahan o wala tayong sinasamba at pinagdadasalan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Next tayo, may tinatawag na syirk an-niyya wal irada wal qasad. Syirk sa intention, purpose at determinasyon. Ano ang halimbawa ng syirk na ito? Ang halimbawa niya ay isang Muslim na gumawa ng isang uri ng ibada pero wala siyang ibang intensyon kundi makuha lamang ang gusto niya dito sa mundo. At napakadami nito ngayon. Halimbawa, pasingtabi sa ating mga mahal na duat at hindi naman lahat ay ganito. At hindi natin alam kung sino ang nasa ganitong kalagayan. Naway gabayan tayo ng Allah. Halimbawa, syirk al-niyya wal irada wal qasad. Ito yung uri ng syirk. Ang sabi niya, kailangan kong magda'wa kasi kailangan ko ng report at kailangan ko ng kota halimbawa. Dahil kailangan kong, kasi bibigyan ako ng sasakyan, pinangakuan ako ng malaking sahod ng sponsor ko at magiging maayos ang buhay natin, makukuha na natin ang mga gusto natin, mabibili natin ang mga gusto natin bilhin, na kailangan ko itong gawin. Kailangan kong magda'wa ngayon kasi kailangan ko ng picture, kailangan ko ng shahada. Itaas niyo mga daliri niyo at sabihin niyo la ilaha illallah. Itaas niyo daliri niyo at pipicturean siya. Dahil bakit? Gusto niyang dumami ang sponsor niya, gusto niyang dumami ang kita niya, ang pera niya, ang sasakyan niya, makilala siya. Ang kanyang intensyon, kaya niya ginawa ang ibadah na yun kasi kailangan niyang gawin dahil naghihintay ng report ang kanyang sponsor. Hindi niya yung ginawa para sa Allah. Dahil kapag hindi niya ginawa yun, ito yung nagiging kondisyon. Kaya hindi niya ginawa yun, baka matigil ang sponsor ko, matigil ang funding ko, baka humina ang funding ko. At kailangan ko itong gawin para makilala ako. At dumami ang sponsor ko na ito na ay syirk. Napakadelikado mga kapatid, mag-ingat tayo. Ito ay syirk. Syirk an-niyya wal irada wal qasad. Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ng Makkah, mismo ng haram. Sheikh siya ng haram, ng Masjidil Haram. Subhanallah, mag-ingat tayo mga kapatid. Syirkul akbar na ginagawa ng kamusliman. Kasunod, may tinatawag tayong syirk at ta'a. Syirk at ta'a. Syirk sa pamagitan ng pagsunod. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, sabi ng Allah. Ginawa nilang Diyos ang kanilang pinuno at mga ngaral katambal sa Allah. Sabi ng isang sahabi, ya Rasulullah, paano hindi nila ginawang Diyos ang kanilang mga pinuno at mga ngaral? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal nila ang mga ipinag-utos ng Allah. At ipinag-utos nila ang mga ipinagbawal ng Allah at sumunod naman yung mga tao sa kanila. Ginawa nilang Diyos yung mga tao na yun, yung pinuno at mga ngaral. Napakadelikado, subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala napakadaming inutos sa atin sa Quran. Napakadami nating obligasyon bilang isang Muslim. Hindi lang sala, hindi lang hajj, hindi lang saum, hindi lang pag-aasawa ang mga pinahintulot sa atin o obligasyon natin, anuman. Subhanallah mga kapatid. Sabi ng Allah, kutiba alaykumus siyam, ginawa natin. Sabi ng Allah, aqimus sala, magtayo tayo ng sala, ginawa natin. Bakit natin ito ginagawa? Mag-hajj tayo, ginawa natin. Magpatayo tayo ng masjid, ginawa natin. Magda'wa tayo, ginawa natin. Bakit natin ito ginagawa? Dahil pinahintulutan tayo ng kufar. Sabi ng kufar, mga kufar, magsala kayo, bahala kayo dyan, mangitim ang noo nyo. Magpatayo kayo ng maraming masjid. Mag-ayuno kayo, mangayayat kayo, walang problema. Pero nung sinabi na ng Allah na kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nung sinabi na ng Allah na
ipinag-uutos sa inyo ang qital kahit ayaw ninyo, ang pakikipagpatayan, pakikipaglaban kahit ayaw ninyo. Dahil may mga bagay na ayaw ninyo pero yun ang mabuti sa inyo. At may mga bagay na gusto ninyo pero yun ang masama sa inyo. Ang Allah ang nakakaalam at wala kayong alam. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yun ang mabuti para sa inyo kung alam nyo lang sana. Sabi ng Allah. Sabi ng Allah, wajib sa atin ang qital. Meron pa, kutiba alaykumul qisas. Wajib sa inyo ang qisas. Pag may pinatay mula sa inyo, patayin nyo rin yung pumatay. Eye for an eye, tooth for a tooth. Ito ay mga wajib. Gaya ng sala, gaya ng saum. Ito ay mga wajib. Pero bakit dito yung ginagawa? Dahil sabi ng Allah, gawin ninyo. Ang sabi ng kufar, subukan nyong gawin at magiging terorista kayo. Subukan nyo lang gawin at makukulong kayo. Subukan nyo lang gawin at matutulture kayo at magagalit kami sa inyo. Shirk at ta'a. Shirk sa pamagitan ng pagsunod. Sino susundin mo? Ang Allah na sabi ng Allah gawin mo. Ang sabi ng kufar wag mong gawin. Ang sinunod ng mga kamusliman ngayon na karamihan, ang mga kufar. Sabi ng kufar wag nyong gawin. Magsala lang kayo. Mag-ayuno lang kayo. Mag-hajj lang kayo. Magzakat lang kayo. Magsadaka lang kayo. Pero huwag kayong mag-jihad. Ang ginawa ng mga Muslim, sinunod nila ang mga kufar, at ito'y napakalaking shirk. Shirk at ta'a. At ang nangyari pa sa mga piling, mga nakakalungkot na mga ngaral, ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila. Ibinenta nila ang aya ng Allah sa maliit na halaga. Kasi ang sabi ng Allah, alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ang mga kufar ay gagastos ng pera upang kayo iligaw sa tuwid na landas. Sa landas ng Allah. Ginamit nila ang mga scholar na mga ulama usu, mga ulama tagut na utusan ng tagut at utusan ng mga kufar upang mangaral ng kabaliktaran na aral ng Quran at ng Hadith. Mag-ingat tayo mga kapatid. Basahin natin ang Quran at napakadaling unawain ang Quran. Subhanallah. Wala tayong ibang susundin kung hindi ang Allah. Shirk at ta'a. Ito ay isang uri ng shirk. Kapag ang itinuturo ni ustad ay salungat sa itinuturo ng Allah, huwag mong sundin si ustad dahil magsishirk ka. Subhanallah. Shirk at ta'a. Kasunod na shirk na ginagawa din ng karamihan ng kamusliman, shirk al-mahabba. Subhanallah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi, may mga tao yattakhidu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Sila ay nag-shirk sa Allah sa pamamagitan ng pagmamahal nila sa nilikha kagaya ng pagmamahal nila sa Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ang totoong mga mu'min, ang totoong mga Muslim na naniniwala sa Allah ay mahal nilang Allah higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Napakadaming Muslim ngayon na hindi nila kayang iwan ang kanilang naipundar. Hindi nila kayang iwan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang anak, asawa, sasakyan, bahay, propesyon, at katayuan sa buhay ngayon. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi ka makakapasok ng paraiso kapatid hanggat hindi mo binitawan ang bagay na pinakamamahal mo para sa Allah. Bitawan mo yan. Inutos ng Allah sa atin ng qital. Kutiba alaykumul qital. Faqtulul musyrikin. Makipaglaban sa mga kuffar. Ang karamihan ng mga Muslim ngayon, hindi nila sinunod ang Allah dahil ayaw nilang mawala sa kanila ang mga mahal nilang bagay na meron sila ngayon. Ayaw nilang mawala sa kanila ang dunya. Ayaw nilang mawala sa kanila ang kanilang mga naipundar at pinaghirapan. Subhanallah. Nag-shirk sila sa pamagitan ng pagmamahal. Sino ba ang mas mahal mo? Ang Allah o ang magulang mo? Inutusan ka ng Allah. Sino ang mas mahal mo? Ang asawa mo at anak mo o ang Allah? Inutusan ka ng Allah. Subhanallah. Sinong mas mahal mo? Ang sasakyan mo, ang bahay mo? Subhanallah mga kapatid. Mahalin natin ang Allah na higit pa sa anong pamambagay dito sa mundo. Hindi ka magkakaroon ng magulang kung hindi dahil sa Allah. Hindi ka magkakaroon ng asawa at anak at anumang bagay na merong ka, wa ma lakum min ni'matin fa min Allah, kung hindi dahil sa Allah. At alamin mo at unawain mo, mahalin mo ang Allah higit sa anumang bagay dito sa mundo at may nakahanda siyang malalaking bahay at sasakyan doon sa paroroonan mo insyaAllah.
At ang mga anak mo at ang asawa mo, kung gusto mo talagang makasama sila sa paraiso, sumunod ka sa Allah at turuan mo silang sumunod sa Allah. Wala kayong dapat gawing hadlang upang kayo'y makapasok sa paraiso ng kahit sino. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hindi ka matutulungan ng iyong asawa, anak, pamilya, magulang at kahit sino mang mahal sa buhay sa araw ng paghuhukom, kapatid. Mahalin mo ang Allah. Dahil ang Allah ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Merong ka o wala ka, nakikita o hindi nakikita. At kayang ibigay ng Allah ang kaligayahan na higit pa sa nararamdaman mo ngayon balang araw. Magtiis ka lang. At sundin mo ang Allah at mahalin mo ang Allah higit sa kanila. At meron pang isang uri ng shirk na binabanggit madalas sa mga aya ng Allah na ginagawa ng mga Muslim ngayon. Ang tinatawag na shirkul khawf. Shirk al-khawf. Shirk sa pamagitan ng takot. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falamma kutiba alaykumul qital," nang inutusan ko sila na makipag-jihad, laging jihad ang pagsubok ng Allah sa mga mu'min. Nung inutusan ko silang magkital, idha fariqum minhum, sila ang iba sa kanila at mula sa kanila ay tumalikod at tumanggi sa akin, sabi ng Allah. Idha fariqum minhum, bakit sila tumanggi sa Allah? Yakhshawna an-nas kakhashyatillah, natakot sila sa mga tao, natakot sila sa mga kuffar, natakot sila sa mga kalaban ng Allah gaya ng takot nila sa Allah. Nagshirk sila. Yakhshawna an-nas kakhashyatillah aw ashaddu khashya. Al-ashadda aw ashadda khashya. Mas natakot pa sila doon sa mga kalaban ng Allah kaysa sa takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang halimbawa? Sabi ng Allah, tumayo kayong mga Muslim, ipagtanggol ninyo ang kamusliman at iangat ninyo ang kalima la ilaha illallah. Qatiluhum hatta la takuna fitna, sabi ng Allah, hanggang sa maubos ang fitna, mawala ang sugalan, ang mga beer house, ang alak, ang sigarilyo, ang sugal, ang zina, ang bakla, lahat. Makipaglabang kayo hanggang sa maubos ang fitna. Wayakuna dinu kulluhu lillah, at hanggang sa ang din na lang ng Allah ang nangingibabaw sa kalupaan. Makipaglabang kayo. Ito'y utos ng Allah. Utos ng Allah sa bawat isa. Hindi lang ito utos sa amin ng mga kamusliman o sa aming mga mujahidin. Hindi lang kami ang may obligasyon na ito. Tayong lahat ng Muslim ang may obligasyon na ito. Ito ay trabaho nating lahat. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin nyo to. Sabi ni Duterte, subukan nyong gawin at ikukulong ko kayo. Sabi ng Allah, Inna Allah syadidul adhab, Inna Allah syadidul iqab. Ako ay masidhi sa kaparusahan. Nagbanta ang Allah na malupit sa pagpaparusa. Ang sabi naman ni Duterte, sige subukan nyo, shoot to kill ko kayo. Kanino ka natakot? Hindi ka natakot sa Allah at sinunod mo ang mga kufar at hindi ka nagjihad? Subhanallah. Nang dahil sa takot mo sa Allah, pati ang mga kapatid mong dahil sa takot mo sa mga kufar, pati ang mga kapatid mo, mga mujahidin, na hinahayaan mo lang sila at hindi mo sila tinutulungan. Pati ang mga kapatid mong mga mujahidin ay kaya mong ipagkalulo. Huwag ka lang mapahamak at huwag ka lang maparusahan ng mga kufar. Shirk al-khawf. Shirk sa pamamagitan ng takot. Wala ka dapat katakutan at ito'y laging ipinapaalala sa atin sa Yawmul Jum'ah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Totoong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ang takot mo sa Allah? Subhanallah. Nang dahil sa takot mo sa kufar, hinahayaan mo lang na makita at pinagmamasdan mo lang, nakakatulog ka ng mahimbing, na nakikita mo ang mga musliman, ang mga mujahidin na sila'y tinutorture, kinukulong, naghihirap, hirap na hirap sa kanilang trabaho na ginagampanan na ito'y trabaho nating lahat at sila ang umako. Subhanallah. Huwag tayong magpapapigil lang dahil sa takot natin sa mga kufar. Huwag tayong magpapapigil sa pagsunod natin sa Allah. Walang ibang dapat masunod maliban ng Allah at walang ibang dapat katakutan maliban ng Allah. Higit na nakakatakot ang kaparusahan ng Allah na inihanda niya, kapatid. At higit na dapat mong sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang malakas. Walang mas malakas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung natatakot tayo sa mga kufar kasi nakikita natin ang pwersa nila at lakas nila at dami nila, nakalimutan mo ba ang lakas ng Allah at dami ng mga malaika? Nakalimutan mo ba ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na matagal niya nang pinatunayan sa mga naunang henerasyon at sa mga naunang anbiya?
kung paano niya binasak ang malalaking mga kaum ni Parao, kaum ni Saleh, kaum ni Hud. Winasak niya ito malalaking, yung kaum Muad na sobrang lalakas nila, na kaya lang bunutin ang puno sa isang bunutan. Nakalimutan ba natin ang puwersa at lakas ng Allah? Nakalimutan ba natin ang kapangyarihan ng Allah? Bakit nawala ang takot natin sa Allah at nawala ang tiwala natin sa Allah? At bakit mas sinunod mo at pinaniwalaan mo ang mga kufar kaysa sa Quran at saka sa hadith? Diba't ang hadith natin ay ang hadith ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit maging matamis pa at mas naging kapani-paniwala pa sa iyo o Muslim ang salita ni Duterte? Hindi ba't wala tayong ibang batas na dapat sundin maliban ang Quran? Bakit kasunod-sunuran sa batas ng mga kufar, kapatid? Subhanallah, magbalik loob tayo at nawigabayan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tulong tayong iangat natin ang kalima la ilaha illallah. Dahil hindi lamang ito trabaho namin na mga mujahidin. Trabaho natin ito lahat, mga kapatid. Tagumpay namin ay tagumpay nyo. At ang pagkawasak namin waliyadhu billah, ang pagkatalo namin waliyadhu billah, ay pagkatalo ng umma. Magtulong-tulong tayo at walang ibang magtutulungan kundi tayo lang di mga Muslim. Huwag mong aasahan ay aangat ng mga kufar ang Quran. Ipapatupad ng mga kufar ang Sharia. Walang ibang magtatrabaho niyan kundi tayo. Naway magising tayong lahat at tumayo at manindigan sa la ilaha illallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.